Magandang araw sa inyo mga boss. So i-video natin to mga boss kung paano tayo maglagay ng kapasitor sa battery para matagal masira yung battery natin. So katulad sa akin, 3 years na itong battery na to, hindi pa rin nasira. Sana all. So tanggalin lang natin to. So ito yung battery niya mga boss. Ito yung papilis. So ito yung battery niya, matagal na ito. What? Mom, what you saying? She wants you to pass the bread and butter. 3 years na itong battery na to, hindi pa rin na siya nasisira. Kasi nilagyan ko ng kapasitor eh. Yan. So 10,000 ito mga boss, microfarads. 63 volts or 50 or 25 volts, 10,000 microfarads. I can see your lips moving. What? Or 50 volts or above, 63 or 80, depende sa inyo. Yan, 10,000. So ito lang yung pinakamalaki sa ano mga boss, microfarads, itong 10,000. Yung mga 80,000 microfarads, malaki na din yung na kapasitor, parang sardinas na ano, parang canister na malaki na yun. So ito lang yun kasi para masukat dito sa lagayan. So pag ano nito mga boss, paglagay nito, so positive din siya sa battery. Parallel nyo lang sa battery post, positive din sa kapasitor. Saka negative dito, black, negative din dito sa battery, sa post ng battery, negative. Ito pala yung negative. So negative dito, negative sa kapasitor, positive dito, positive din sa kapasitor. Yung kapasitor mga boss, yung malaking itim, ito talaga yung positive. Yan. At saka yung negative mga boss sa kapasitor, ito yung may sign na yan. May mga sign yan, negative yan, negative dyan. So negative din dito sa post sa kapasitor. Yan, negative, may sign dyan. So negative sa kapasitor, negative din sa battery. Seriously, what the fuck are you doing? So positive sa kapasitor, yung malaki na black. Yung post niya dito malaking black, walang sign, puro lang black. So yun ang positive sa kapasitor. Positive din dito mga boss sa battery. Yan, nilagyan ko na rin ng ano. So ito, galing din ito sa battery, positive at saka negative, para kung magamit ako ng ano mga boss, mga 12 volts na ano, i-clip ko lang dito. Hindi na ako magtanggal ng cover, i-clip ko na lang. So kailangan talaga ito mga boss, may ano, kapasitor, kasi dito nagsto-storage din ito na ano, kuryente. Paano masabi? Kaya kung may mga ano kayo malalaking ano sa nilagay nyo sa inyong mga motor, so hindi mabigla ma-discharge yung battery, kasi dadaan pa ito eh. Dito pa siya ano, kasi nag-store dito mga boss yung charger, kasi yung regulator niya. So easy dito sa stator, patungo pang wiring niya dun sa regulator. Nagdi-DC na siya, plain DC. So 14 volts 0.5 something ang charge niya dito sa battery sa 12 volts. Tapos ito rin ang mas-store niya sa kapasitor mga boss. Pag 14 volts din ang ma-charge niya dito sa kapasitor. Itong 12 volts lang, hindi mag-charge ng 14 ito. So dito mag-store ng 14 volts galing sa regulator, dito sa stator patungo sa regulator. Tapos yung regulator may 14 volts 0.5 para maka-charge sa battery above 2 volts, 12 volts ang battery. So yung 14 volts dito yan mas stored malaki, kasi 50 ito eh, 63 volts ito eh. Yun lang ang mas stored niya, kasi galing sa regulator. Kung alin ang ilang voltahe ang sa galing sa regulator mga boss, yung pinakalas na voltahe sa galing sa regulator 14 volts 0.5. So ito dito mas stored yung 14 volts. Tapos malaki pa yung capacitance, yung amps. So mas store dito. Tapos ma-charge yung battery 12 lang.
12 or 13.8 yung full charge. So ito yung makakuha ng malaking charge galing sa regulator. So ito yung mauuna mabigay, ma-discharge pag nagamit kayo ng mga ano dyan sa motor nyo, malaking horn or anong device ang gamit na pwede nyo, mga lead na ilaw. Ito yung una mauuna. Mas smooth lang kanyang pagdi-discharge at saka charge, magsusmooth. Hindi mabigla yung battery na makukuha agad yung kuryente. Kaya kailangan talaga nito para matagal masira yung battery. 3 years na ito 3 years and 4 months hindi pa rin nasira. Kasi dahil dito, kapasitor. Look, it's a cigarette. I was going to say lighthouse. Paralila ito pagkakunik mga boss. So negative din sa battery. Positive sa kapasitor, positive din sa battery. So pag nagbigay ng regulator 14 volts, so dito mas stored. Tapos maibigay niya sa kapasitor, yung kapasitor sa stored ng kapasitor na 14 volts, maibigay niya sa battery na unti-unti niya mabigay sa battery pag nagamit kayo ng anong device sa motorsiklo nyo, lead light or horn na malalaki. So hindi mabigla mo kukuha agad kasi ito may gagana pa ito kasi nakaparallel sila So pag nag-under yung motorsiklo, dito siya magcha-charge na malaki kasi tatanggap ito ng malaking charge galing sa regulator. Yung regulator 14 volts charge. So ito yung hahagap ng 14 volts dito, magsa-store ang 14 volts, hindi sa battery kasi ang battery hindi yan aabot ng 14 volts. So ito lang kasi malaki ito 63 volts. Hindi naman si 63 volts yung maibigay sa battery kasi yung na-store niya mga volts galing sa regulator 14 volts lang. Kung ilan ang tanggap niya na voltahe, yun lang ang tatanggapin niya. Tapos maibigay, ma-discharge, charge na malaki, tapos ma-discharge, yun lang talaga voltahe ang matatanggap niya at yun lang ang voltahe na ma-discharge niya. Take a look. Holy shit! Someone put a towel on us! So 14 volts galing sa regulator, so tatanggap siya ng 14 volts, yun lang din ang mabibigay niya sa battery kasi parallel sila. So nakakatulong ito mga boss kasi para smooth lang yung charge at smooth lang din yung discharge. Yung magdi-discharge ka mga boss, yung mga horn kasi tulad nito mga boss, malalaking horn. Yan. Magdi-discharge siya sa malaking horn mga boss. So yan. So malaking horn to subukan natin. Yan, madi-discharge siya dyan. So smooth lang, dalawa kasi itong horn ito. Yan, madi-discharge siya sa malalaking horn. Kaya yung battery hindi talaga mabigla makukuha yung kailangan ng load naglo-load yung horn, so kailangan niya ng malaking load na galing dito sa battery. Hindi niya maano agad kasi nakakatulong itong kapasitor. Pag ito ang pinarallel mo sa battery, matagal. Kung wala ito mga boss, kung walang kapasitor mga boss, nasa mga 2 years 6 months lang itong battery na to masira na ito 10 volts na lang ito yung battery kasi mga boss. Pag 10 volts na lang na-discharge siya tapos aabot siya ng 10 volts, sira na yan yung discharge sa battery. 11 lang talaga, hindi pa yan ma-charge ang 11 volts. But that can't be true. There's no way you give me all the good lines. Pag 10 volts to 9 volts below, sira na yung battery na yan. Magcha-charge man yan pero madali rin yan hindi yan makastart ng wala na yung pirahe sa loob. So nag-run din na yan sa ilalim, yung mga plates niya na nagiging pulbos na. Tapos yung pulbos na sa battery sa ilalim, yung nagiging yun ang nag-ground sa lahat. Yung nag-ground sa 3, 6, 9, 12 kasi ito 3 volts, 6 volts, 9 volts at saka 12 volts, nagka-series lahat itong mga plates na ito kaya nagiging 12 volts. Kaya malaki ang pirahe, kahit 3 volts malaki ang pirahe, 6 volts malaki ang pirahe.
9 volts malaki ang amperahe, 12 volts malaki ang amperahe. Yung voltage sinisiris nagiging 12 volts at yung amperahe niya steady lang kasi naka-series itong mga plates na ito sa ilalim. Kaya pag nasira yung plates nagiging ano yan, maitim na ano, parang napulbos na maitim, nagaground na yan, nagsushort na yan sa ilalim, napupunit na yung ano, yung mga maitim. Kaya nagiging mag-discharge na yan pag abot ng 10 volts na sira na talaga yan. So masisira yung regulator pag ito ang nasushort ng battery kasi nagbibigay ng charge ang regulator tapos yung battery short sa ilalim kasi sira na yung mga plates dahil sa chemical, dahil may tubig ito sa ilalim. Ngayon masisira yung regulator, yung diodes kasi nagsushort din siya para rin nagcha-charge siya na nakadikit sa ground, yung positive niya nagcha-charge nakadikit sa ground, so masisira yung regulator. Yung regulator kasi mga boss may mga diodes yan sa ilalim na kontrolado niyang voltahe, yung amperahe lang yung malakas magbigay kasi yung stator niya full width kaya may mga diodes yun dyan sa ilalim yung regulator, so masisira rin yan kalaunan pag ito ang nasisira yung battery, masisira yun yung regulator kasi nagcha-charge siya na tapos short na yun. So nagsi-short siya agad, sige charge tapos short naman yung battery, so masisira yung regulator di katagalan. So tingnan nyo talaga ito mga boss, kung hindi pa sira yung battery nyo palitan nyo niya kaagad kasi makadamage yan sa regulator, masisira rin yung regulator nyo pag short yung battery tapos sige pag charge siya. So napadali lang ito mga boss para rin lang pag wiring. Makatutulong ito kasi matagal talaga lifespan ng battery, mga lead acid na battery kapag ito yung parallel natin capacitor kasi hindi mabigla yung discharge niya at saka yung charge. So smooth lang kapag may capacitor. So kahit 80 volts, hindi naman 80 volts ang nabigay sa capacitor kasi yung tatanggapin niya galing sa regulator 14 volts lang. So okay lang yan mga boss, walang problema, parallel lang talaga. So linagyan ko na rin ito ng ganito para naman may outlet ako na may drill kasi ako na 12 volts kaya lagay ko dito sa 12 volts yan, i-clip ko lang tapos negative. So okay, nakagamit ako ng battery na hindi natatanggalin yung cover, so napakadali. So okay na ito mga boss. So ito yung switch na rotary switch sa sa custom voice channel. Yan at yung custom voice channel dito yun. Yan dito linagyan ko ng para hindi matanggal yung cover, pandikit para hindi rin makapasok yung tubig pag nagwashing ako kasi malakas yung pressure water ng tubig kaya pag nakapasok dito mabasa yung speaker. Don't be ridiculous. Almost just old wise tales. So ayan. So kompleto ito mga boss, kahit Skygo lang, marami ako linagay dito. Mga charger. So charger ng phone, carburetor lang ito mga boss yan. Maano ito sa gas consume talaga ito sa gas kasi carburetor. Yan. That's all. So okay na ito. Dami ko pa ipa-vlog dito mga boss kasi ito Yan. Pag nag-brake ka mga boss sa handbrake, yan, siniparate ko na ito kasi yung motor talaga hindi talaga separate yung brake kasi pag foot brake mo tutunog din kapag kahit saan ka nakakabit yan, hindi yan tutunog, mag-iilaw lang yan sa likod. Yan, mag-iilaw lang yan sa likod. So ito handbrake tutunog siya kasi siniparate ko separate kasi siya na pinutol ko ng connection niya so separate, so hindi siya magtutunog sa foot brake kasi maingay na kapag foot brake at saka dito iisa lang sila yung mga motor. Pag hand brake mo iilaw doon, pag foot brake mo iilaw doon, so ito separate separate yan. So bibili ako ng isa ng ganito na iba naman tunog para sa foot brake, so separate sila.
So madali lang pagsiparit nito mga boss sa handbrake at sa foot brake. Wala itong tunog, hindi pa ako nakabili. Yan, iilaw yan sa likod at saka ito iilaw dito sa likod. So individual ang kanilang bumbilya sa likod. Naglagay ako ng bumbilya sa likod para sa handbrake na pag brake mo iilaw din siya. At itong brake sa foot brake naka-stock yan kasabayan ng sa tail light, sa headlight kasabayan. So hindi na ako naglagay ng bumbilya dito kasi ito yung stock na bumbilya na pagtapak mo sa brake magbe-brake din siya, mag-iilaw yung stock. So ito hindi stock, separate ng wiring dito, iiba na yung bumbilya na nilagay ko. Mag-iilaw din yan pag mag-handbrake. At saka ito may tunog, ito walang tunog kasi separate, pero iilaw lang siya. Karong nga nagbalik ka ng dili alkanse. So okay na ito mga boss. So ayan.